Si Klay Thompson ay napili bilang ika-11 overall pick ng Golden State Warriors sa 2011 NBA Draft matapos maglaro ng college basketball para sa Washington State. Sa sumunod na 11 season, naging isa si Thompson sa pinakamahuhusay na shooters sa kasaysayan ng NBA at binuo niya kasama si Stephen Curry ang tanyag na tambalang Splash Brothers. Dahil sa kanyang pambihirang 3-point shooting at napakahusay na depensa, malaking bahagi si Thompson sa pagbabagong anyo ng Warriors tungo sa huling dakilang dinastiya ng NBA. Nanalo siya ng 4 na kampyonato at nakarating pa sa 2 pang NBA Finals. Ngunit nasira ang relasyon ni Klay at ng Warriors noong 2024 off-season nang humingi siya ng mas malaking kontrata kaysa sa halagang handang ibigay ng Warriors noong panahong iyon. Sa huli, pumirma siya ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $50 milyong sa Dallas Mavericks na opisyal na nagtapos sa kanyang panahon sa Bay Area. Sa isang fan event, sinabi ng isang batang tagahanga kay Klay, "Miss ka na namin sa Warriors?" Sumagot si Thompson, "Never say never." Nang pumirma si Thompson sa Mavericks, ang inaasahan niya ay makakasama niya sina Luka Doncic at Kyrie Irving sa isang koponang kagagaling lamang sa NBA Finals. Sa loob ng kalahating season, iyon nga ang nangyari. Ngunit noong Pebrero 2025, nagulat ang buong NBA nang i-trade ng Mavericks si Doncic kapalit ni Anthony Davis at hindi nagtagal ay nagtamo naman si Irving ng injury na nagwakas sa kanyang season. Bigla na lamang nawala kay Thompson ang dalawa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit niya piniling sumali sa Mavericks. Ngayon, nasa huling taon na siya ng kanyang kontrata at kabilang sa isang kuponang nasa yugto ng rebuilding sa pangunguna ni Cooper Flagg, kaya hindi na siya lumalaban para sa isang kampyonato. Samantala, patuloy na sinusubukan ng Golden State Warriors na bumuo ng isang koponang kayang samahan si Stephen Curry sa isa pang championship run, ngunit hindi pa nila natatagpuan ang tamang kombinasyon ng mga manlalaro at madalas ding naaapektuhan ng mga injury, kaya hindi nila maituloy ang malalim na playoff run. Nakatakdang kumita si Thompson ng $17 milyong sa darating na season, kaya magiging mahirap para sa Warriors na makuha siya sa pamamagitan ng trade. Kulang sila sa mga asset na maaaring maging interesado ang Dallas, o kaya naman ay mga asset na handa nilang isuko. Pagkatapos ng season na ito, magiging unrestricted free agent si Thompson. Sa panahong iyon, 37 taong gulang na siya at naging kapansin-pansin na ang paghina ng kanyang depensa sa nakalipas na ilang season. Nanatili pa rin siyang isang mahusay na 3-point shooter, ngunit maaaring hindi na siya ang dating elite shooter na nakita bago siya dumanas ng magkasunod na season na may malulubhang injury. Sa maaaring maging mga huling season ng kanyang karera, posibleng tanggapin ni Thompson ang mas mababang sweldo upang makabalik sa Golden State Warriors sa 2026 off-season. Maaaring hindi nito mailalapit ang Warriors sa isa pang kampyonato kahit muling magsama-sama ang kanilang dating core. Ngunit kahit paano, tiyak na magiging napakataas ng positibong samahan at emosyon ng kuponan at ng kanilang mga tagahanga. Samantala, sa pagtukoy kung saan siya susunod na maglalaro sa kanyang karera sa NBA, nahaharap si LeBron James sa isang mahirap na desisyon habang malaki ang impluwensiya ng kanyang pamilya sa kanyang magiging pasya. Ayon kay Melissa Rollin ng California Post, ang bunsong anak ni LeBron na si Zuri ang isa sa pinakamahalagang dahilan sa nalalapit na desisyon ng 41-year-old na superstar tungkol sa susunod niyang koponan sa NBA. Si Zuri ang pangunahing iniisip niya, ayon sa ulat. Ang kanyang asawa na si Savannah ay matagal nang nakasanayan ang ganitong klase ng buhay. Tungkol naman sa kanyang mga anak na lalaki, si Bronny ay halos 22-year-old na at naglalaro para sa Los Angeles Lakers. Si Bryce naman ay 19-year-old at naglalaro para sa University of Arizona. Si Zuri ay naninirahan na sa Los Angeles mula pa noong preschool siya. Doon naroroon ang kanyang mga kaibigan. Doon din siya unti-unting nagiging isang mahusay na volleyball player. Napakahirap para sa kanya ang muling lumipat ng tirahan. Kaya mahirap isipin na pipili si James ng ibang koponan maliban sa Golden State Warriors upang tapusin ang kanyang karera. Nababahala si LeBron James para kay Zuri habang naghahanda siyang umalis sa Los Angeles at pumili ng susunod na koponan. Bukod sa hangaring manalo at habulin ang posibleng ikalimang kampyonato sa NBA, mananatiling pangunahing prioridad ni LeBron James ang kanyang pamilya habang iniiwan niya ang Los Angeles Lakers upang maging unrestricted free agent. Dahil dito, bagamat may sapat ng pag-unawa at pagiging mature sina Savannah, Bronny at Bryce sa magiging desisyon niya at sa posibleng koponang kanyang lilipatan, hindi maikakaila na magiging mahirap para kay LeBron ang posibilidad na malayo sa kanyang bunsong anak na si Zuri. Mas magiging komplikado pa ito kung pipiliin niyang bumalik sa Eastern Conference. Kung magbabalik man siya sa Cleveland Cavaliers, muling magsasama sa Miami Heat o lilipat sa Philadelphia 76ers,
mas lalayo siya sa kanyang pamilya na nananatili sa Los Angeles. Sa usapin ng lokasyon, may matibay na dahilan ang Golden State Warriors upang hikayatin si James na sumali sa kanila. Sa ganitong paraan, mananatili ang magiging Hall of Famer sa West Coast at magiging mas madali para sa kanya ang paglalakbay sa pagitan ng Bay Area at ng kanyang pamilya sa Los Angeles. Anuman ang kahinatnan ng kanyang pinag-uusapang free agency, nakatakdang gumawa si LeBron James ng isang napakalaking desisyon. Isang desisyong malinaw na mas malaki pa kaysa sa mismong basketball. Sa ibang balita naman, katatapos lamang ng New York Knicks sa isang NBA championship at ngayon ay hangad nilang manalo muli sa susunod na season. Kamakailan, tinanong ang Knicks star na si Jalen Brunson kung sinubukan ba niyang hikayatin ang free agent na si LeBron James na sumali sa New York. Nagbigay si Brunson ng malinaw at may kumpiyansang sagot. Trabaho ko ang maipasok ang bola sa ring at subukan ding maglaro ng kaunting depensa. May mga taong mas mataas ang posisyon kaysa sa akin na siyang nagpapasya kung sino ang mapapasama sa koponan at kung sino ang hindi. Sa kanila ko naiiwan ang panghihikayat, sabi ni Brunson sa Fanatics Fest sa New York. Ayon sa ulat ng NBA Courtside, patuloy ang mga pampublikong paglabas ni Brunson sa New York City nitong mga nakaraang araw. Dumalo rin siya kamakailan sa laro ng New York Yankees laban sa Los Angeles Dodgers kung saan nagsuot siya ng isang espesyal na sombrero na may nakasulat na Knicks in 5 sa gilid. Noong nakaraang season, napili si Brunson bilang NBA Finals MVP matapos ang kanyang napakahusay na paglalaro sa buong NBA playoffs. Kasama sina Karl Anthony Towns, Mikal Bridges at Josh Hart sa panel na Kings of NY Championship Knicks na pinangunahan ni Taylor Rooks sa ikatlong araw ng Fanatics Fest NYC. Malinaw na ipinahayag ng superstar guard na naniniwala siyang nasa New York Knicks ang lahat ng kailangan upang maipagtanggol ang kanilang kampyonato. Alam kong magiging maganda ang magiging takbo ng una at ikalawang bahagi, sabi ni Brunson. Lubos ang tiwala ko sa amin gabi-gabi dahil sa paraan kung paano namin nalampasan ang mga pagsubok nitong nakaraang ilang taon. Kung mapapanatili namin ang ganoon ding sipag sa trabaho at pag-iisip, o mas mapapabuti pa namin, iyon malinaw na gusto ko ang tsansa namin, pero kailangan din naming mabilis na isara ang kabanata at sa tamang panahon ay pansamantalang isang tabi si Ginoong Larry O'Brien Trophy na naroon. Hindi pa ngayon. Naitala ng New York Knicks ang kanilang unang kampyonato sa loob ng mahigit 50 taon matapos talunin ang San Antonio Spurs. Samantala, naghahanap naman si LeBron James ng bagong koponan ngayong off-season. Bagamat isa ang Knicks sa pinakasikat at pinakamatagumpay na prangkisa sa NBA, hindi sila itinuturing na pangunahing destinasyon para kay James. Kabilang sa mga koponang itinuturing na posibleng mapuntahan ni LeBron ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers at Denver Nuggets. Dalawa sa mga koponang ito ay natalo ng Knicks sa playoffs. Ang mga ito ay ang Philadelphia 76ers at Cleveland Cavaliers na tiyak na nais makabawi at hamunin ang New York sa Eastern Conference. Panahon lamang ang makapagsasabi kung saan magpapasya si James na maglaro. Ngunit sa ngayon, tila malabong ang New York Knicks ang kanyang susunod na destinasyon.